Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Bata pa lang tayo ay tinuturo na sa mga kabataang Pilipino ang panalangin na ito mula sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Mas kilala rin ito bilang the Lord's Prayer. Ang Panginoong Hesus mismo ang nag-usal nito nang hiningi ng mga disipulong turuan silang manalangin. At para sa maraming faith traditions, sagrado ang bawat salita ng Lord's Prayer. Kaya di nakapagtatakang nag-viral at umani ng saring-saring reaksyon ang video na pinost noong July 10 ng drag performer na si Pura Luca Vega o Amadeus Pagena. Sa video kasi, sumasayaw siya sa isang bar habang napapaligiran ng mga bar patrons na kinakanta ang remix parody version ng Ama Namin. Ang mas malala pa nito, nakabihi si Pura ng imahe ng Black Nazarene na binigyan niya ng anyong transgender. Ang mga reaksyon at kritisismo sa social media humantong na sa demanda. Noong July 31, formal na sinampahan ng kaso si Pura sa pangunguna ng Philippines for Jesus Movement o PJM, isa sa mga pinakamalawak na samahan ng mga Kristiyanong simbahan sa bansa. Pinuputak din na rin ng sunod-sunod na persona non grata declaration si Pura sa iba't ibang lungsod at lalawigan sa bansa. Kabilang na ang Florida Blanca, Pampanga, General Santos City, Tugueson Negros Occidental, Bukidnon, Dinagat Islands, Manila, Cagayan de Oro, Nueva Ecija, Laguna, Palawan at Occidental Mindoro. Sa kasalukuyan ay gumugulong na ang kaso. Nakaschedule na ang mga pandinig at sa kanyang social media accounts ay hindi pa rin nagpapatinag si Pura. Sa pinakahuli niyang video, pinasaringan pa niya ang mga grupong tumutuligsa sa kanya. Ano ba ang nararapat na kahantungan ng drag performance ni Pura? Mapapatawad kaya siya ng simbahan? O dapat nga ba siyang managot sa batas, makulong, at magsilbing halimbawa sa disenteng lipunan? Magandang gabi, ako po si Kata Inocencio. Samahan ninyo akong talakayin ang Ama Namin ni Pura Luca Vega. Dapat bang palampasin o panagutan? Sagutin natin yan dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. Ang kanyang freedom of speech ay hindi absolute. May limitation yon. Dapat ang freedom mo will not violate the law. Ang direktang niyura ni Pura Luca Vega ay based on Bible. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at tinatalakay natin ngayon ang kaso laban sa drag performer na si Pura Luca Vega dahil sa pagsayaw niya sa isang bar gamit ang rap parody version ng religious song na Ama Namin. At nandito para magbigay liwanag sa paksang ito, sina Attorney Mary Trahe, siyang legal counsel or lead counsel for Philippines for Jesus Movement o PJM, at si Pastor Romy Suela ng PJM. Good evening po, Attorney Mary and Pastor Romy. Welcome to Diyos at Bayan. Gandang gabi po. Siguro diretsahin na natin itong ating pag-uusap. Attorney Mary, ano nga po bang ibig sabihin ng persona non grata? Bakit po persona non grata ang sinampa po laban kay Pura? Ang kaso na sinampa sa kanya ay in violation of Article 201 of the Revised Penal Code and in relation to cybercrime. Ang persona non grata ay, it means, actually it is a Latin phrase, it means unwelcome person. Ito po ay dineclare si Pura Luca Vega, mas kilala siya sa ganong pangalan. Actually, name niya is Amadeus Pagente. At siya ay na-declare na persona non grata sa maraming municipalities because sa kanyang ginawang blasphemous acts
na marami ang na-offend. That's why yung maraming municipalities around the country, ang huling alam ko ay 15 municipalities na or provinces na nag-declare na si Amadeus Pagente ay persona non grata, meaning hindi siya welcome sa kanilang lugar. Ano po yung penalty dito sa dalawang batas na ika ninyo ay nilabag ni Pura? A penalty of prison mayor, 6 to 12, 6 days, I mean 6 years, and 1 day to 12 years ang kanyang range. At saka kapag ito ay napatunayan at in relation to cybercrime, magiging 1 degree higher siya, ito ay magiging reclusion temporal, meaning 12 to 20 years. Medyo harsh. Hindi ho kaya dahil hindi niya alam yung batas, kanyang nagawa yung kanyang ginawa na naging reckless siya, no? So kahit po halimbawa ganun, ano, if he will claim innocence of the law, ay maari pa rin po ba siyang maging liable sa batas? I think matalino siya. Alam niya ito. Masyado lang silang, sabi niyo nga, reckless or iba yung siguro yung generation nila. They have been very aggressive sa kanilang ginagawa. Wala naman tayong karapatan na husgahan sila, pero they should know their limitations. Okay. Thank you very much, Attorney Mary. Balikan po namin kayo maya-mayang konti. Tanungin po muna po natin si Pastor Romy. Isa po kayo sa kumakatawan po sa Philippines for Jesus Movement na nagsampa ng kaso laban kay Pura Loca. Ano po ba ang sentimiento ng religious community tungkol sa usaping ito? How deeply offended are we as a people of faith? Kami po ni Bishop Leo, actually 3 po kami sa Quezon City Hall Prosecutor's Office. Bishop Leo ng National President ng PJM at si Pastor Mars, isa po sa board ng PJM na General Secretary po, the same time ng President ng Foursquare Calvary all over the Philippines. Sa akin po, kami po ay nag-decide na mag-file ng kaso because we were offended. Talagang kami po ay na-offend. Una, well of course, sabi ng Bible in Exodus chapter 20 verse 7, do not use the name of the Lord in vain. At yung ginamit niya, yung mismong Lord's model prayer, which is yung Our Father. Nandun po sa Matthew chapter 6 verse 9. Ang linaw-linaw po noon kahit siya maintindihan niya po yan. Katulad ng sinabi ni Attorney Trae, matalino si Pura Loca, no? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Doon pa lang po no? Makikita natin yung Diyos ay napakabanal. Why is it, kaya kami ho talaga na-offend, is that hindi ho because of we are representing Catholic or any religion. Hindi po, as a person. Na-offend po ako as a pastor kasi yun mismo ay turo ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ko nga ho sa isang interview, dustahin niya na lang ako. No, dustahin niya na lang ako o sino mang tao, wag lang ang ating Panginoon. Kasi talagang inalipusta niya dinumihan niya ang pangalan ng ating Panginoon. Siguro, panawagan ko sa kanya, i-dustahin niya na lang, i-mock niya na lang ang tao, kung kusino. Wag lang ang ating Panginoong Jesus. That's why po, we were offended so much because he used the name of the Lord in vain sa walang kapararakang bagay. At kung makikita niyo po yung video, hindi lang ho 2, hindi lang ho 3, hindi lang 4 ang nakakita. Parade po ito It's like a parade. And then nag-stop sila for a while sa isang bar. At doon niya ginawa. At siya ang naging center of attraction.
That's why we are so offended so much kasi po talaga ang dinusta niya rito ang pangalan mismo ng ating Panginoon. Sir Romy, medyo nagulat din po yung marami bakit ang PJM suddenly ay nagsasampa na ng kaso. Ano? Dahil syempre, ang gusto sana natin ay turuan lamang ang ating kababayan kung ano yung tamang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ano po? So ito po bang kasong sinampa ninyo ay you actually dared to come out in the open and put a stop and call attention, no, to sabi nga ninyo yung pag-aalipusta sa Panginoong Diyos na inyo pong sinasamba ay to put a stop and also maybe to teach others, to educate others about, you know, taking care of respecting somebody else's faith. Opo, natutuwa nga po kami, Ma'am Kata, kasi hindi ho namin inaasahan when we filed the case doon sa prosecutor's office ng Quezon City Hall. Nagulat po kami, maraming dyaryo at maraming, well, of course, big station, meron din po. At pinakamarami rin yung maliliit na radyo, no? Maraming mga commentator. Nagulat po kami, pinakahihintay ho pala ito doon sa Quezon City Hall. Ibig sabihin, hinihintay po ng taong bayan na ito ay mabigyan ng hustisya. I do believe it's hustisya po. Kasi sila affected din eh. No? Affected din na sino ang pupwedeng magsabi o pupwedeng magdemanda kay Pura para patunayan na siya ay gumawa ng isang bagay na blasphemous in the eyes of God. Ito po pinakikita po natin. Actually, hindi ho tayo nagkikiling sa isang reliyon. Tayo po ay nagpapakita. Alam natin na ang bansang Pilipinas sa Far East Asia, ang kaisa-isang Kristiyanong bansa, na nagpapakita na mayroong pagmamahal para sa Diyos. At the same time, kung mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang bayan. So, I do believe na itong kasong ito, Ma'am Kata, kung titingnan niyo po sa YouTube, Diyos ko po, napakaraming files of videos and everything na nagko-comment, nagbablog, and everything, parang naging center of attraction siya eh. Nagulat po kami dahil wala pa po talagang nagpa-file. And exactly on that day, we thank our God kasi nilid kami ng Panginoon, ang Philippines for Jesus movement, to file against Pura Luca Vega para makita ng sambayan ng Pilipino, merong tumatayo para ipaglaban po ang Diyos. Well, of course, pati ang ating para sa bayan. God bless po. Pastor Romy, ano po, yung kinatawan po nitong Pura Luca ay ginaya po niya yung Poong Nazareno. At ito po ay imahe na kinikilala ng Roman Catholic Church bilang imagery or representation ni Jesus Christ. Ano po? Bakit po ang pa po mismo isa born again Christian movement ang unang-una ba't kayo na-offend kung ito po ay isang imahe lamang dahil naniniwala rin po tayo that God is spirit, ano po? And it represents an imagery of the Catholic Church. And then you come to the defense, no, of the tawag dito yung pagyurak po doon sa imaheng iyon that was represented and is supported rather by the Roman Catholic Church. Actually po, yung pinakita niyang suot, yung po yung Nazareno yung sineselebrate ng Catholic group every January. Pero po, ang ating pinaglalaban po dito is not founded ng isang religion or ng isang grupo or what, kundi yung mismong panalangin ng Panginoon. Kasi makikita po nga yan sa Matthew chapter 6 verse 9. Ultimong si Jesus, ang sabi ni Jesus, pumunta ka sa kwarto mo, kausapin mo ang Diyos ng personal, at ito ang ipanalangin mo. Jesus taught it well
sa mga totoong Kristiyano, well, of course, nagmamahal sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ganito ang ipanalangin nyo, ang paraan ng panalangin nyo, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Hindi po nakasentro rito ang anumang religion or what, kundi ang nakasentro po rito ay ang turo ng Panginoong Yesus na panalangin po mismo. That's why nag-react po kami, na-offend po kami. Kasi nasa Bible po yan eh. No, as born-again Christians, no po, ay isinulat mismo sa Bible yun. Okay lang po kung nasa comics, kung nasa liwayway, o kung nasa kung anumang tabloids na dyaryo, kundi nasa Bible po mismo eh. And the Christians groups po ay, ang stand po nila kung ano po yung nakasaad sa banal na kasulatan. Ang direktang niyura ni Pura Luca Vega ay based on Bible. Kaya po tayo talagang highly na-offend at nag-react para po magising ang taong bayan na meron po talagang tumatayo po para ipaglaban po ang ating Diyos. Sa kanya pong post sa X o yung dati pong Twitter ay dinipensahan po ni Pura Luca ang sarili niya at sinabi po niyang, I understand that people call my performance blasphemous, offensive, or regrettable. However, they shouldn't tell me how I practice my faith or how I do my drag. That performance was not for you to begin with. It is my experience and my expression of having been denied my rights. In effect po, Attorney Mary and Pastor Romy, he is invoking his right to free expression or to free speech. Ano po ang masasabi ninyo dito? Ay, lahat naman tayo may freedom na gawin yung sinasabi niyan. Nakalagay po talaga yan sa 1987 Constitution, sa Article 3 ng Bill of Rights, na no law shall be passed abridging the freedom of speech. Pero ang kanyang freedom of speech ay hindi absolute. May limitation yon. Dapat ang freedom mo will not offend other people or will not violate the law. He violated the law. Yun ang problema doon. Yung pag-violate niya ng law, aside from na-offend niya yung aming religion or yung na-offend niya kami dahil sa ginawa niya against our God. So ang kanyang freedom ay hindi po pwede yun. It's not absolute. So, hindi yung ubra. Okay. Pastor Romy, ano pong masasabi ninyo doon? Sa akin po, narinig ko po kasi yung paghingi niya ng tawad eh. Pero ang problema po, sabi niya, if you gonna ask me again, if I will do it again, I will do it again and again and again. Sabi niya, yun daw yung way of worship niya. Actually, sa isa pa niyang video ang sabi niya nga, way of preaching. My God! Way of preaching. You are blaspheming the name of the Lord. Saan po kayo nakakita na itinuturo mo ang patungkol sa faith mo, sa belief mo, and yet, ang tinitira mo ay ang Panginoon, parang kontra yata. So I do believe na tingin ko po sa akin dapat po talagang makulong. Para ho maging example sa kanino man na dustahin nyo na ang lahat. Everything. Sabi ko nga sa isang interview, kahit ako na lang, kahit pastor po ako and everything, dustahin mo na ako. Wag lang ang pangalan ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyo, Pastor Romy and Attorney Mary Traje for the Philippines for Jesus Movement na nagsampu ng kaso laban po kay Pura Luca Vega. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol po sa paksang ito. Diyan lamang po kayo, huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy po ang Diyos at Bayan. We should listen. At the same time, we sue because may ginawa siyang illegal. After 15 years, at saka ko lang naramdaman na lalaki ako. Nagulat ako, uy, bago to bakit ganon? Meron talagang oras si God. You know what? We understand Him and we love Him.
Nagbabalik ang Diyos at Bayan upang ihatid sa inyo ang salita ng Diyos para sa bayan. Sa bahagi pong ito ay makakasama natin ng ilan sa mga Christian community leaders, influencers, and thought leaders upang bigyang linaw ang mga isyu ng bayan sa liwanag ng salita ng Diyos. At ngayong gabi po ay tinatalakay pa rin natin ang kaso laban sa drag performer na si Pura Luca Vega dahil sa pagsayaw niya sa isang bar gamit ang rap parody version ng religious song na Ama Namin. Makakasama po natin sa diskusyon sina Chairperson of JIL External Affairs, Pastor Stanley Flores, Film and Television Director and Film Evangelist, Director Cesar Buendia, at ang founder and head minister of the Minister LGBT in Christ Philippines Incorporated, isang dating trans woman pero ngayon ay tunay na transformed at isa ring active evangelist si Brother Vince Santiago. Welcome po to the show, Pastor Stanley, Direk Cesar, Brother Vince. Thank you for joining us tonight dahil medyo mainit ang ating paksa ngayon and I know you will be able to give light to this discussion. Sa isa pong pahayag ni Pura Luca Vega sa X, sinabi po niyang, "Tell me exactly what I did wrong. I'm open for a dialogue and yet cities have been declaring me persona non grata without even knowing me or understanding the intent of the performance. Drag is art. You judge me yet you don't even know me." Himayin po natin itong kanyang pahayag. Una po doon sa puntong, "You judge me, yet you don't even know me." Alam po nating sinabi ni Panginoong Jesus sa Matthew 7:11 na do not judge or you too will be judged. May punto po ba dito si Pura Luca sa apela niyang huwag siyang husgahan dahil hindi naman natin siya ganap na kilala? Tanungin muna natin si Direk Cesar sa sinabi niyang ito. Unang-una, drag is art daw, sabi ni Pura, Direk Cesar. Yung performance daw niya, yung performance daw po niya isang uri ng sining, kaya ay dapat respetuhin bilang sarili niyang form of expression. But bilang isa pong Christian filmmaker, ano po ang tingin ninyo dito? Maituturing ba nating sining ang drag performances? At ang art po ba ay walang hangganan or unlimited sa pwede nitong gawin o ipahayag? Ayan, ang haba na ng tanong. Ang dami mo nang sasagutin. Una sa lahat, gusto kong i-congratulate ang Philippines for Jesus movement for putting up a case against what Amadeus Pagente did. It is necessary kasi baka gayahan at dumami ang mga magpupuna. Pero at the same time, we should also listen to what Pura, or with what Amadeus is saying. Kasi ang sinabi niya, siya daw ay nasaktan ng simbahan kung kaya't siya ay nag-express lamang ng kanyang nararamdaman. We should listen. At the same time, we sue because may ginawa siyang illegal, may ginawa siyang bawal sa batas. And at the same time, I also welcome yung invitation niya to have a dialogue. Maganda yan. Pwedeng on air, pwedeng personal. Pero importante yung magkausap kasi tao yan. Anak yan ng Panginoon. At mahal siya ng Diyos. At kailangan, kasi lahat kami sa Fellowship of the Redeemed Gender Disoriented People ay nakagawa din ng mga bagay na masasama. Yun na lang, nung pumatol kami sa kapwa lalaki noon, nung bago kami na-redeem, yan ay blasphemy rin. Marami tayong ginagawa. Nung violate namin ang templo ng Panginoon sa aming katawan, nung violate namin ang imahe ng Panginoon sa aming pagkatao, blasphemy yun. So marami tayong nakakagawa ng blasphemy. Pero ang maganda sa nangyari sa amin ay nakilala namin ang Panginoon. At dahil naintindihan ng tao namin na mahal kami ng Panginoon. At alam nyo, sa pakikinig ko kay Amadeus, ang nakikita ko ay isang taong nasaktan ng simbahan dahil ang sinasabi niya parati, na-exclude siya sa simbahan.
na masakit talaga yon. Naiintindihan namin at marami sa amin na nakaranas din ng ganon sa loob ng evangelical churches. Sinasabing na God only created Adam and Eve, not Adam and Steve. Na sa mga salitang yon, nasasaktan din kami. And we also feel excluded. So we feel for you, Amadeus. We feel for you. And we'd like to tell you na hindi lang kasi naiintindihan ng simbahan kung paano makipag-deal sa mga gender disoriented. Kaya actually, kaya in-explain namin sa mga taong simbahan, kung sa mga pare, sa mga pastor, kung ano ba talaga, how to deal with the gender disoriented. Ang sabi ni Amadeus, lahat naman tayo makasalanan, tama yun, totoo yun, biblical yun. And kailangan i-explain sa kanya na kahit na tayo makasalanan, mahal tayo ng Panginoon. At siya ay mahal ng Panginoon. In fact, sa totoo lang, nakasulat ako ng tula tungkol sa kanya, ang title, O Pura. Pinost ko, pero hindi ko na mahanap ngayon eh. I-share ko sana sa inyo. Pag nahanap ko, i-share ko sa inyo. Gusto ko talagang makausap siya. In fact, sa aming prayer group, meron kaming daily prayer group, parati siyang pinagpe-pray namin, mga nasa Fellowship of Gender Disoriented, Redeemed Gender Disoriented People. So we feel for you, Amadeus. We hope we can talk to you. Ayan, thank you very much, Direk Cesar. Pero hindi mo nasagot yung aking tanong, is drag an art? Can it be considered one of the arts? Sure. Sure, it's an art, but art should not be offensive. Yun lang po. Any art, parang should respect. It can comment, it can criticize, but it should not be offensive. Maybe there are art forms that are for exclusive viewing or appreciation, but not necessarily for the public. Tama po ba yun? Direct. Ang nangyari kasi yung ginawa ni Pura naging public eh. So it was seen by many, including children. Just like nude art, for example, they will say is an art, but it's not necessarily should be published for even for the kids' consumption, for the children's consumption, di po ba? Katulad din ng ginawa ni Vice Ganda at Iyon sa Showtime. Pwede nilang sabihin joke lang yon. Kumbaga, pero kasi ang problema kasi ngayon, ang bagong kinakaharap natin ay ang social media na nauulit-ulit at talagang kalat na kalat at napapanood, at hindi lang yon, people can comment. Kaya lumalaki masyado ang mga issues. So we have to learn to tackle these things in the context of the new development in media, which is social media, wherein people are participative, wherein people can comment directly. Kaya mas lumalaki yung kasalanan na ma-magnify. So dapat talaga ang artists should be able to learn how to deal with this new phenomenon of social media, so that they'll not be offensive to others. So you're saying, Direk, it's drag is still a form of art, but with limitations, just like freedom of speech, has limitations also. It's kumbaga beauty in the eye of the beholder. Talagang nasa tao yan. Sa akin, yung ginawa niya, pambabastos. Malinaw na pambabastos yung ginawa niya at hindi dapat ginagawa kasi ako, I am not in favor of worshiping the Black Nazarene sa Quiapo, but hindi ko babastusin yon. Hindi ko tutulig sa inyon kasi nirerespeto ko yung pananampalataya ng mga gumagawa nun. Maybe I can comment politely and lovingly, say my opinion, but I will not mock. What he did was to mock. Okay.
Alright, thank you very much. Direk Cesar, wag ka aalis. May mga tatanungin pa tayo sa inyo. Si ano naman, si Brother Vince. Kumusta ka, Brother Vince? Ano? Alam mo, Brother Vince, gusto ko muna syempre kunin ang reaction mo doon sa kasong isinampa laban dito nga kay Amadeus. Ano? At dahil sa demanda ng Philippines for Jesus Movement sa kanya, ay naging usapin na rin yung relasyon sa pagitan ng gender disoriented individuals at ng faith community sa kabilang banda. Brother Vince, namuhay ka dati no bilang isang transgender. At pwede mo bang ikwento sa atin, although famous ng iyong kwento, no? Ikwento mo ulit sa kaalaman, para sa kaalaman ng ating audience ngayon, kung ano yung naging papel ng simbahan sa pagbabago mo. Kasi pwede rin sana ito maging inspirasyon sa mga kagaya ni Amadeus na marahil ay may pinagdaraanan din sa kanilang relasyon sa Diyos at sa simbahan gaya ng nabanggit ni Direk Cesar. Unang-una, kapatid at mga tagapakinig, maraming salamat at dinala niyo ako dito, no? Kasi isa sa mga pangarap ko ang mapunta dito. So thank you. But you see, yung pinagdaanan ko kasi I think para sa akin timely para sa akin. Yung aking transformation ay hindi pilit. Yung aking transformation ay hindi pinwersa ng kahit na sinong tao. O si God lang talaga ang nag-orchestrate ng lahat, which is very good kasi kanya stable ang aking faith. Importante kasi yun na si God talaga ang gagalaw, which is yun ang aking suggestion sa maraming tao. At ang aking transformation ay, syempre, hindi lang tingin, ang isip at buong pagkatao ko noon ay babae. Kahit na ano pang sabihin mo, babae ako. Yun ang issue sa aking utak. Kanya kahit na anong gawin ng ibang tao, hindi sila makapenetrate. It's only God that can penetrate. Actually, in almost 30 years na akong Christian, 15 years ng pagiging Christian, I was already ministering to the LGBT. Hindi pa nga LGBT ang tawag doon, nagme-minister na ako. Kanya lang, hindi ko talaga maialis sa utak ko na o ipuwersa sa aking sarili na lalaki ako. Sa Bible nga, hindi ako naapektuhan sa issues ng mga homosexuals eh. Sa swindler ako naapektuhan. Sa swindler. Kasi alam ko naman lalaki ako, pero hindi naman ako bakla. Kasi nga, babae nga ako, di ba? Yun ang nasa isip ko. So, ang naka-apekto sa akin talaga na nakashock sa system ko ay yung word na swindler. Kasi nagsuswindle ako. So, yun ang basically talagang ang Panginoon talaga ang gumalaw sa akin. Hanggang ngayon, gumagalaw pa rin sa akin. But ito sa overnight, hindi overnight yung pagbabago nangyari sa iyo, no? After 15 years at saka ko lang naramdaman na lalaki ako. Kasi nilagay na ni God sa akin, sa puso ko at saka sa isip ko, na lalaki na ako. Nagulat ako, uy, bago to bakit ganon? Meron talagang oras si God. Kaya hindi natin pwedeng pwersahin. Pero itong ministry mo, no? Itong the Minister LGBT in Christ Philippines, ito yung intention nito, no? Na ipaalam doon sa community na merong posibleng magkaroon ka ng normal na buhay. Depende sa iyong pananaw, sa iyong sarili, at kung hahayaan mo ang Panginoong Diyos na kumilos sa iyo. Tama. Yes. Kumusta naman ang response ng inyong community na inyong nasasakupan? Iba-iba eh. Pero generally, maganda naman kasi hindi naman ako forceful. Yun ang importante. At saka talagang you need provisions for this kasi hindi basta-basta lalapit sa'yo yan dahil maganda ka or mabango ka. Hindi ganun eh. Kailangan may mailalabas ka. Alam mo na yon. At hindi naman yan basta-basta ganun na lang. Talagang magpapakain ka, mag-outing ka. Yan ang ginawa ko sa Cagayan de Oro. No? That's why it's a good ministry that happened. 4 years ako sa Cagayan de Oro.
At ngayon nga, meron na naman akong ibang tinatahak na medyo mas mahirap at mas malalim. Kanya inaantay ko ang Panginoon sa lahat ng ito. Pero maganda generally ang acceptance. Kasi nga, hindi ako nampuwersa. In other words, Kuya Vince talaga naman, nag-establish ka ng relationship sa kanila para may Yes. tiwala para pagkatiwalaan Yes. kanila. Okay. Yes. That's yes. very good point. Which takes me to my next question to Pastor Stanley. Dahil sabi po sa video, sinabi ni Pura Luca, lahat naman tayo makasalanan. Totoo naman po yun. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pero kung totoo po ito, tama po bang nagpapahayag ang simbahan o mga Kristiyano ng pagkondena sa mga kagaya ng ginawa ni Pura Luca, yung mga drug performances, or broadly speaking, sa homosexual lifestyle? Ate Kata, and thank you po sa ating mga nagwagupuhang Direk Cesar and of course Brother Vince. Direct answer po sa tanong niyo po, Ma'am Kata, is it's not condemning and it's not even judging. It's very simple po in the eyes of the community of society. Hindi lang po sa mga Christians, but a society as a whole, even the Filipinos, many and even those that are in the legal profession have found na Pura Luca Vega has violated the law. Yun po yung bottom line. He has violated the law and therefore he has to face the consequence of the law. And kaya nga nagkaroon ng filing ng kaso sa kanya, not because yung performance niya ang batayan or ang naging we call ang tinatawag na judgmental tayo or condemning tayo. No, it's about simple terms, violation of the law, and it has been expressed by our lawyer kanina and of course by many other lawyers. Yun yung Article 201 of the Revised Penal Code. So bottom line, he violated the law and he has to face the court and of course defend him. He also has the right to defend himself. Second, ang pangalawang punto is we have to be sensitive to the culture that we are around. Here in the Philippines, whether we accept it or not, conservative pa rin po ang mga Filipino. That's why both the Christian community, the evangelical Christian community, and even most especially the Catholic community, alam nyo naman ang CBCP, they issued a statement with regards to the offense that they felt when Pura Luca Vega did that show. So bottom line, it's not judgment, it's not condemnation. It's about simply violating the law and becoming insensitive. At the same time, you disrespected the sacred things that the church holds on to. Yun po, ma'am. Okay, thank you very much for that. And I think we generally agree, all of us here in the studio right now, na dapat talagang may consequence talaga. Di ba? Kung may gagawin tayong mali or kasalanan or paglabag sa batas, may consequence talaga at yun ang dapat sanang harapin. Pero sabi naman ni Pura Luca, I am open for a dialogue bilang mga kinikilalang Christian leaders. Kung magbibigyan po kayo ng pagkakataon na makadialogo siya, ano po ang magiging mensahe ninyo sa kanya? Yan. Unay ko na si Direk Cesar. Ang mensahe ko sa kanya is, Jesus loves you. He was hurt. Ang sinabi niya talagang na-exclude siya sa simbahan eh. At naranasan din namin yon. Talagang marami sa amin ang nakaranas nun. Kasi hindi alam ng simbahan how to deal with it. Hindi alam. Hindi kasalanan ng simbahan. Kulang din lang sa pagpapaliwanag ang mga taong simbahan. Kaya tuloy naging biktima ang marami at akala simbahan ang Diyos ay ang mali. Hindi Diyos ang mali. Meron lang mga hindi alam ang mga taong simbahan. At mahal siya ng Panginoon. Yun lang po. Talagang gusto ko talaga siya makausap. Sana nga magkaroon kami ng pagkakataon, yayakapin ko siya. Nasasaktan ako sa mga nangyayari sa kanya dahil alam ko, dahil pinagdaanan din namin yan eh. Pinagdaanan din namin yung mga paggawa ng mga mali at nakokondina kami. Kailangan lang may yumakap sa kanya at magsabi sa kanya na mahal siya ng Panginoon.
Thank you very much sa'yo, Direk Cesar. Brother Vince, kayo po, ano pong mensahe ninyo kay Pura at saka yung mga, siguro sabihin na rin natin, no, in general, yung mga gustong mag-express din ng kanilang sariling paniniwala in the form of art na posible namang maka-offend din sa nakararami. Sa pinagdaanan ko sa Panginoon, ang dami-daming masakit. Nasa Panginoon na masakit pa. Lalo na yung wala ka sa Panginoon. Kanya ako, I consider all things good. Kasi yung mga taong nagugulo, taong natataranta pag nakakita o nagkaroon sila ng anak na bakla o transgender, ganyan. Ako talaga, isa lang masasabi ko don't worry. If you use your faith. Diba? Kaya kung ikaw Kristiyano tas may anak kang bakla, tomboy, or LGBT, use your faith. Do not worry. Kasi kung ako nga ultimate, ano pa ba ang may mas lalala pa ba sa blasphemy na ginawa ko? Kahit sino? Talagang hindi lang ako nakipag-sex. Ako ay talagang inalter ko ang buo kong katawan. So yung karumaldumal na ginawa kong kasalanan ay may kapatawaran pa rin. Kanya kahit umabot ang kahit na sinong LGBT sa sitwasyon ko, kanya yan lagi ko sinasabi, excuse me, tinatanong nyo ko, sino ba ang nasa harap nyo? Kung ako mayroong kapatawaran, kung ako ay may redemption, kahit na magpa-opera yan ng 40 beses, may redemption yan. Pwede pa rin ma-save. And always embrace the word of the Bible that if you are saved, you and your household will be saved. Kung mahal mo ang taong yan, nasa household mo yan. Asan ba yung household mo? Ito, nasa dibdib mo. Kaya huwag mag-alala. Kasi talagang may solusyon ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya, Pura, I don't know how to address you, but whatever address you would like to have, katama ang sinabi ng ating kapatid na Direk Cesar Buendia, na mahal ka ng Diyos at mahal na mahal ka namin. At pag nanggaling yun sa isang katulad namin na nakaranas ng mas malala pa sa nararanasan mo ngayon, mahal na mahal ka namin dahil alam namin kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal ng Diyos. Kaya yon ang aming prayer para sa iyo, na maramdaman mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Para katulad namin, masasabi mo at maipapahayag mo na napakabuti ng Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Amen, amen. Naku, napapaiyak naman ako sa iyong mensahe. Kasi sa totoo lang, di ba, lahat talaga makasalanan Kung magko-confess ako ngayon ng aking karumal-dumal din na krimen laban sa Panginoon, hindi ba isang oras uli ang ating pag-uusapan. Pero totoo na talaga namang ang Panginoon ay napunta dito sa mundo upang i-redeem ang mga nawawala. No? And that should be the business of the church. So Pastor Stanley, on behalf of the church, would you give your message to Pura and also maybe to close our program in prayer? Thank you very much. Yes, Ate Kata, and of course, highly esteemed natin ng mga guests ngayong umaga. The church is in the business of dialogue. If the church should be described, it's actually dialogue. Mga pastors po, mga pari, mga ministro, lahat po ng members ng church, leaders ng church are, if you can describe them in one word, that's it. We are in, I mean a phrase, in the business of dialogue, or one word, reconciliation. Tayo po ay ginagamit ng Diyos, lahat po tayo ay instrument ng Lord to bring those who have lost. Lahat po tayo, ako mismo, I have been lost and I have been found. Lahat isa-isa tayo. And kay Pura Luca Vega, siguro wala nang mas mabigat na word na, you know what, we understand him. We understand his situation and we love him despite he has offended a lot of people. And yet, at the end of the day, those offenses can be forgiven. And dialogue is one of them. Alam nyo, itong mga kaso, I believe, Ma'am Kata,
pwede pa itong maurong pwede itong mawala But as of now, kahit nga po si Representative Geraldine Roman she rebuked Pura Luca Vega, and still it seems that he is unrepentant. He does not apologize for what he has done. So dialogue, as he has mentioned, we are very much open to a dialogue, and beyond dialogue, arms wide open. Can we pray? Lord, we are thankful that today it's not just the usual interview. We feel your presence, we feel your anointing, we feel even your love transferring, even Lord, through the screens that the people are watching. And ang aming prayer, Panginoon, from all the four of us and even the staff of Zoe Broadcasting, the Lord, everyone watching right now, that you would touch them in the name of Jesus and allow your love to flow like mighty rivers, Lord God, and allow healing to come. And even, Lord, we pray for Luca Vera, Lord, we pray for him, and we ask you, Lord God, that, Lord, you speak to him like Brother Vince, you spoke to him, to his very heart. And that's our prayer, Lord God, for Luca, and our prayer, Lord God, that indeed everyone that is watching as well will continue to receive and even be liberated from every bondage of sin as we come to you in repentance. And we ask only this, and we pray that your blessing will be upon everyone right now for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. I'm so blessed today. Thank you very much sa inyo, Pastor Stanley Flores ng PJM and JIL, and of course, Direct Cesar Bendia at Brother Vince Santiago. Parang na-born again ako today. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Muli po sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako pong inyong lingkod, Katay Inocencio. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katawiran, Diyos at bayan. God bless you all, and God bless the Philippines. Woohoo!